Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po nagbabalik Coach Oli News PH o Coach Oli na lang. Huwag po kakalimutan na pagpasok pa lang paki-like niyo po agad itong video na ito at sana doon sa mga hindi ko pa po subscriber. Muli nagpapaalala po, ako'y na-email ni YouTube. More than 50% po ng manonood ni Coach Oli ay hindi pa nakakapag-subscribe. So sana po paki-check nyo kung nakasubscribe na po kayo and kung hindi pa, mag-subscribe po kayo. And ngayon kung nakasubscribe na kayo, check nyo rin, click nyo yung notification bell nang sa ganoon, pag tuwing may vlog po ako, inform po kayo ni YouTube. At sana masamahan ninyo ako sa bawat videos na gagawin ko. Okay? Ito po ang ating magiging topic for today. Lisa, dinumog, babambihira. Dinudumog na ngayon si Lisa ha. Anong nangyari sa Earth? Naku, anong nangyari na sa Pilipinas? Lisa, dinumog. Humingi ng saklolo. BBM, nagpabola na sa Amerika. Yan, hindi na ano yan. Breaking news po yan, breaking news ha. Oh, nagpabola na. Oh, nag-meet sila doon ni Trump, 'di ba? Yari tayo. Nabola na, nabola. O, yan, hindi bago yan. Talaga na, alam naman natin, weak yan si Bongbong. Okay. Pangatlo, opisyal ni Marcos. Manhid. Mana sa kanya to. Yung mga opisyal, ipapakita ko po sa inyo. Grabe. O, talaga namang parang napaka-insensitive nitong mga opisyal ni Marcos. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin dahil kay Coach Oli, bida ang balita. No, eto na. Tingnan natin ha. Breaking news, yari. Ay, nako. O, gera na, gera na. Yari tayo. Tuta na tayo ng kano. Pakinggan. Hindi natin nakuha yung unang tanong pero ang tinatanong about the Philippines o siguro yung mga Filipinos. O anong sagot ni Trump? And we respect their leader greatly. This is their your message to the people of the Philippines. We love them. And we respect their leader greatly. This is their leader. Thank you. And he's very tough on negotiating, but that's okay. It'll work out. I think we will. We love them. Parang alam nyo, parang nagiinuman lang sa kanto, delikado po yan. Eto, masama ang pakiramdam ko rito. Pustahan tayo, baka sabihin nyo, nakachamba na naman si Coach Oli dahil marami tayong pinipredict dito, nangyayari. Sasabihin nyo, chamba na naman, di ba? Ano yung sinabi natin dati? Yung nawawalang sabungero, ibibintang kay PRRD. Totoo. Ang inaantay ko na lang, doon sa mga prediction ko, na yung pumatay kay Magellan, ibintang kay PRRD, at yung pumatay kay Lapu-Lapu, si BP Sara. Antayin nyo yan. Yan lang, hindi pa nangyayari. Marami nang nangyari sa sinabi ko. Pero ito, delikado to. Masamang pangitain to. Alam nyo naman to si Trump. Tough to eh. Di ba? Nakita nyo yan pag nakipag-usap. And dito sa dito sa video na ito, nakikita mo na dandil na po, dandil na to, dandil. Oo. Kung ano man ang gusto ni Trump, bago pa sila nag-meet, nakuha na niya. Dandil na to, dandil. Pinuri niya na. Tingnan nyo, yan ba, kung sakali ang kaharap niya ay head of the state of Japan. Yung mga ganun ba? Head of the state ng Malaysia. Head of the state ng UAE, halimbawa. Kung ano man, ganyan kaya ang gagawing asal ni Trump. Dito parang ginagawa niyang totoy. Parang pinabili lang ng suka ito, sige bulayin natin. Di ba may ganyan kayong tropa? Ano yung tropa nyong ganon? Galibol. Yung, di ba? Oy, pagdating dito. Wala. Meron kasi, hindi ko na lang sasabihin, may ganyan kami sa Banateros. Joke lang, joke. Lagi namin, joke lang. Di ba meron kayong laging binobola sa grupo? Ganyan, bola. Pero alam nyo, totoy-totoy ang tingin ninyo.
Ganito nangyayari. Because this is too good to be true. Too good to be true ito. Yung sinasabi na Marcos, nirirespeto at tough negotiator. Naku, malayo sa katotohanan yan. Si Marcos tough, weak yan eh. Hindi kita naman natin. Doon sa mga nakapanood, nag-uutal-utal ito si Marcos. Wala namang sinabing maganda ito eh. Di ba utal-utal lang? Oh, pa-English-English lang. Yun na nga lang ang asset niya, marunong mag-English, utal pa. Tapos biglang sasabihin, a tough negotiator? Wow! Ano ni-negotiate mo? Yung asawa mo? Sige, ibibigay ko sa inyo kung anong gusto nyo. Edka? Ako ha? This is my opinion. Pero sasabihin ko sa inyo, tingin ko madadagdagan ng EDCA. Tingin ko maglalagay sila dito ng mga armas. Tingin ko, approve na kung anumang participation ang kung meron mang magkakaroon ng sigalot sa China at Taiwan, magpa-participate tayo. Opinyon ko lang yan ha, pero abangan nyo yung tatlong sinabi kong yan. Anong kapalit? Nagtatanong lang Marcos, anong kapalit niyan? Absuelto na yung asawa mo? Tough negotiator ha? Wow. Hindi, malayo to. Malayo to sa personalidad. I mean, si Marcos hindi nga niya kayang i-negotiate yung pinsan niya. Di ba ang tagal na nating sinasabi, Marcos, ilaglag mo na yung pinsan mo na si Tambaluslos. Ibabagsak niyan ang ekonomiya mo. At ako, sa tingin ko talaga, naglalaglagan na ba yan si Tamba at saka si Marcos? Abangan ninyo, isa yan sa prediction ko. Maglalaglagan yan dalawang yan. Sa katunayan, sa tingin ko, nagsimula na. Kaya lang, kung hindi niya kayang i-negotiate, hindi niya kayang kontrolin si Tambaluslos, si Trump pa, naglulukohan ba tayong isang kilot, isang tuwa? Loko-loko kayo. Binobola ka niyan. Alam niyo kung sino magaling na negotiator? Si Trump. Yang ganyang puri, hindi yan basta-basta binibigay. Unless, done deal. Abangan ninyo. Abangan ninyo kung ano man ang mangyayari sa Pilipinas, involved ang Amerika. Yaan po ang deal. Abangan ninyo yung mga sinabi ko. This is too good to be true. Ulitin po natin ha. And we respect their leader greatly. This is their... Sir, your message to the people of the Philippines. We love them. And we respect their leader greatly. This is their leader. Thank you. And he's very tough on negotiating, but that's okay. It'll work out. Parang bugoy. Anyway, antayin natin, okay? Parang bugoy talaga. Sige, sinong gustong kumontra? Nasa tingin ninyo yung sinasabing tough negotiator, we are on the winning end? Nakuha natin yung gusto natin sa kanila? Anong pakinabang natin sa EDCA? Hindi ko alam kung si Marcos may pakinabang sa EDCA. Ako, hindi ako magugulat. Tandaan nyo to, sinabi ko, hindi ako magugulat dito. At alam ko, sasabihin nyo, ay, binanggit ni Golzoli yan. Di ba si Lisa? Very important meeting. It's unlikely hindi siya sumama. Sa lahat ng biyahe ni Bongbong Marcos nung naging presidente siya, this is the most important. Hindi sumama si Lisa. Bakit? Posibleng questionin siya. Posibleng hindi sila magkasundo ni Trump. Damputin siya. Kasuhan siya. Hindi natin alam. Pero next, sasama na yan si Lisa. Bakit? Done deal na eh. Release na yan. Tingnan mo. Lahat
Noong mga nilabas na mga papeles, burado na yan. Oh, Sige Susunod, napunta ni Bongbong Marcos sa US. Tagaan nyo. Kasama na si Lisa. Absuelto de bobo. Next topic po tayo. Eto, tingnan natin si Lisa. Dinumog. Papakita ko sa inyo, humingi na sa klolo. Eto yung namimigay sila. Hindi ko alam kung sa Maynila ba ito eh. Pero tingnan nyo si Lisa para nandidiri. Observe nyo observe. Mas maganda kung naka-headset kayo, maririnig nyo yung sinasabi. Pero medyo dinig naman eh. Hoy, Tore, anong ginagawa mo dyan? Palepal ka dyan ha. Tingnan mo, walang silbi yan si Tore. Mamaya, papakita natin, walang silbi. Sili. Tingnan nyo, pila nagkakagulo na para doon sa balde. Balding ipamimigay. Grabe talaga mga Pilipino. Sige, pasok. Ayan, syempre may camera. Syempre nakaporma sila doon. Pero tingnan nyo pagmumukha ni Lisa. 'Di ba? Yan ba yung ngiti niya pagka nanonood sila ng concert? Yan ba ang ngiti niya pagka nanonood sila ng racing? Yan ba ang ngiti niya nung nasumasayaw siya lang yung Awos Subahan. Yung ba yung kanta? Awos Subahan. Yan ba yung ngiti niya yung kasama niya si Tantoko nagdi-dinner sila katabi? Titignan mo. Parang hindi niya type yung ginagawa niya dyan pero obligado siya. Kailangan niya lumabas dyan kasi yung asawa niya nasa Amerika. Lagi na lang wala dito si Bongbong Marcos tuwing may baha. Kailangan niya magpakitang gilas dyan at para hindi siya magmukhang Wag mo nang hawakan, Lisa. Wag mo na. Lalong nagkakagulo eh. Di wala namang purpose di ba? Mamimigay ka, okay, ng relief goods. Pag mamigay ka relief goods, anong purpose ng First Lady dyan? Kasi nakikita natin si Isko pag pumunta ron. Meron siyang command. Inaayos niya dito. Diba? Magulo. Nasunugan, may nabaha, puro basura. Nagpunta siya ron para ayusin. Ito ayos naman eh. Diba? Nakapila na. Nakaano na. So anong purpose niya dyan? Photo ops. Para makita ng media may ginagawa siya. Pero minsan, ang kaplastikan, bumubuelta. Hindi mo hindi mo mapipigil yan. Kasi iba yung organic eh. Iba yung ginagawa mo. New Yorker yan. Di ba? Tingnan nyo, parang nandidiri nga siya sa ginagawa. Nandidiri siya. Hello, sir. Pila lang kayo, pila yan sinisigaw. Umaabot-abot pa. Nasunugan kami. Inaabutan pa siya, 'di ba? Kumahawak pa. Hindi, wala kang purpose ng wala kang purpose ng paghawak diyan, pabigat ka lang. Dapat pagtutulong ang politiko, yung talagang nakakagaan. May purpose. Ito naghahawak ka pa diyan, walang purpose, lalo ka lang inaalalayan eh. Binibigyan. Kung na meron na kami na Isko. Ang sakit nun. Wag na yan. Nandidinig nyo sa headset, pakidinig nyo. Wag na yan. Meron na kami niyan kay Isko. Too late, the hero ka naman. Sa Maynila ba ito? Kasi si Isko binabanggit eh. Baka naman kasi huli kayo. Sa bagay, inaayos pa. Kailangan pag dumating doon. Yun yung sinasabi ko eh. Pag dumating doon, kailangan inaayos muna. Para pag dumating doon, ayos na. Hindi. Si Isko pag dumating, magulo pa. Aayusin niya, may purpose. Di ba? Iba to. Kaampi mo kami, mama. Tignan mo yung ngiti niya, parang mga visit kayo, nakakadiri kayo. Ang babaho niyo. Ganun, parang ganyan eh, sinasabi. Tapos ito si Tore, tingnan nyo, si Tore, panay pa ang anak-ngat ng kilikili. Naku, nasampulan na namin yan eh. Isos, tanong nyo sa Banateros. Nasampulan na namin ng keli-keli niyan. Medyo delikado yan. Power.
Power yan, power. Sige tuloy. Tinuro pati si Lisa eh. Nakita mo napapatakip ng ilong. kakampi namin. Yan, humihingi na. Tingnan nyo yung mata ni Lisa ha. Humihingi na ng saklolo. Namin. Naghahanap na siya ng saklolo. May kinakausap siya. Oh, hineps up. Hawak kamay. Di kita iiwan sa paglakbay. Yun na ako. Sino hinawakan niya? Ulitin natin. Before that, senyas na siya ng senyas. Halika na dito. Nandidiri na ako. Ang baho-baho ni Tori. Ang baho-baho ng mga dito. Nasa lanta. Parang ganun. Wala naman sinabi pero ganun. Parang, hindi, pansinin nyo. Parang siya nandidiri. O sa may senyas na. Akala ko ma'am nasa US kayo. Ayun! Akala ko ma'am nasa US kayo, hinila na. Oo, humingi na ng saklolo. 'Di ba? Oh, may nagbibigay ng relief, nasa harap siya, tapos merong nagkakamera, hinila. Oh, sino 'yan? Nako, sino to? Sino to? Si Mel, ako tatanong lang. Si Mel Robles ba yan? Nako, pambira. Nagkaloko-loko na. Nagkaloko-loko na this. Pero hindi naman kasalanan ni Mel Robles. Siyempre, being a gentleman, kahit ako hilahin eh. Ano lang. Diba? Tutulong lang din ako. Tapos sabihin ko, ma'am, pwede umalis na kayo dito? Kasi hindi naman kayo nakakatulong. Pabigat lang kayo. Hindi, di ba? Hindi natin nakita talaga kung anong silbi niya dyan. Ay nila. Akala ko nasa US kayo. Ako, asartalo pa. Masakit yun. Akala ko nasa US kayo. Di ba? Yan yung sinasabi natin kanina na yung biggest trip ni Marcos, the most important trip of Marcos, hindi siya nakasama. Bakit? Nung huli silang pumunta ng Amerika, may patay. Cocaine. Andun siya. Tapos kung ano-ano ng palusot nila, medyo nabago na daw yung may mga ganun ikot-ikot eh. In short, iba yung unang lumabas, iba yung pinapakita ng media. May discrepancies na. Anyway, pero tapos sinasabi nila hindi naman daw part ng entourage. Isipin mo, hindi part ng entourage, pero hindi nyo pa tinatanggal yung asawa yung buhay na asawa na part ng entourage nyo, inaming nag-cocaine. Namatay nga yung asawa, nag-cocaine eh. Di ba? Medyo hindi kumukonek. Alam mo, pag ang mga sitwasyon ay hindi nagko-connect, questionable yan. Etong mama ni nagtatanong, idinidiin pa, masakit na yun. Di ba? Ilan sa inyo iniwan ng jowa? Tanong ko lang. Masakit, di ba? Tapos makikita mo yung jowa mo asensado. Yung nakikita mo yung jowa mo, lalong gumagwapo, lalong gumaganda. Tapos tatanungin ka pa, ng tropa mo, ba't kayo naghiwalay? Asensado na. Ba't kayo naghiwalay? Ay, mas lalong gumanda. Mas lalong pumogi. Ang sexy-sexy ngayon. Di ba? Ang sakit. Madam, ba't di ka kasama sa America? Outs. Yan, umarang nga itong mama na ito. Kore, ano kasing ginagawa mo diyan? Bakit kailangan pang humingi ng tulong sa iba, taga PCSO? Hindi sa'yo, Tori, humingi. Tori, isa ka pang walang silbi eh. Huwag niyo siksikin. PCS, siyempre maraming panalo. Boss, bye-bye! Okay na. Tuloy nyo na lang. Sabi niya, sige, alis na ako. Maririnig nyo rito, tuloy nyo na lang. Tapos na napicturean na. See, yan yung sinasabi ko, the difference of Isko, pag pumunta sa nabaha, nasunugan, naghahakot ng basura, talagang sinusolusyonan. Hindi para picturean. Hindi para bidyuhan. Di ba? Ito, halata mong ipokrita.
kunwari, nag-aabot saglit na saglit. O, babay na. Bye-bye, alis na. Ituloy nyo na lang. O, sabi nung lalaki. O, kung si Mel Robles man yan o kung sino mang nilalang yan. Sabi niya, tuloy nyo na lang. Alis na si ano. Alis na si Madam. Alis na. Pero tingnan nyo, mahinang klase si Torre. Nakasunod pa. Nakasunod pa yung ano, yung kung sino mang reporter yon na maangas din magtanong eh, no? Oh, sige. Sige, hindi ka man. Yes, nasundan pa. Hello po. Lakong pakis-kis pa. Dumikit ba? Kung pakis-kis pa, tingnan nyo reaction pagka-kiss niya. Alis na. Wala pa kailan. Nakita nyo nung ginawa ni PRRD ang ganyan? Hindi naman kasi baka sabihin, Coach Oli, nagko-compare ka. Hindi. Ang pinupunto ko dito, it's not comparing them. Yung hypocrisy. Yung para lang masabi, kiss. Sige, kiss. 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 Di ba? May ganyan eh. Kunwari, beso-beso. Kiss. Santukin kita eh. Sampal. Di ba? May ganyan. Kikis kunwari. Pero pagkatapos nun, hindi kinausap, hindi walang ngiti. Diretso. Hindi nga ata dumikit eh. Tingnan ninyo. Ma'am Lisa, one question lang. Agad eh. Naman, bakit nandito po kayo lang? Naman, bakit nandito po kayo? Ma'am Lisa. Hindi natingnan sa mata. Di ba? Kinilig naman si ate sa bagay. One question lang. Naman, bakit nandito po kayo, ma'am? Video po. Nako. Nagmukhang adik doon si Lisa. Hindi ko sinasabing adik si Lisa, nagmukhang adik kasi nanlaki mata, di ba? Yung ganyan yun. Kasi inulit, pangit nung tanong, sabi. Bakit nandito kayo? Di ba nasa Amerika kayo? Madidinig nyo. Ewan kung dinigan, ba't nandinig nyo sa One question lang. Naman, One question bakit lang. nandito po kayo, ma'am? Video po, online lang. Utos ng Pangulo. Tapos sagot nung lalaki, nung mama, kung sino man yung taka-PCS. Tumulong eh. Ay, sige. Utos ng Pangulo, tumulong. Yes. Minubola nyo tao. Alam namin. I know what you did last summer. Alam niya? Alam niya? Okay. Tingnan niyo yung mukha na yan. Parang sinasabi. Hindi, tingnan niyo, luwa-luwa na yung mata. Nagmukha siyang adik dyan. Hindi ko sinasabing adik. Nagmukha lang siyang adik kasi siguro, dahil ayaw niya yung tanong, gusto niya nang nasa Amerika, tapos andito ako, namimigay ng relief goods sa kaplastikan, samantalang nandun ako dapat sa Amerika, bitter na bitter. Yan ang mukha ng bitter. Yan ang mukha ng New Yorker na bitter. Di ba? Kulang na lang sabihin niya. Excuse. Kasi, pansinin nyo, hindi ko alam kung pipi si Lisa o hindi. Hindi nagsalita. Hindi siya nakasagot. Di ba? Ang naming tanong, wala siyang nasagot. Mana kay Marcos, hindi marunong samagot. Parang kulang na lang sabihin, ops! Hindi pala kita. Talk to my hand. Hindi kita ka-level. Kulang na lang ganun sabihin. Pero alam ko nasa isip niyan. Talk to Claire Castro. Siyang sasagot. Tingnan nyo, si Claire Castro na naman ang sasagot nito. Ayaw niya kausap. Oy, excuse me, kung meron may talk to my lawyer. Talk to my spokesperson. Spokesperson niya rin yan eh. Sino man nagsasalita para dito, di si Claire Castro din. Yung pera mo, yung pera nyo binabayad sa tax, yung pera ng taong bayan na ibinabayad kay Claire, hindi ko alam kung maraming tip pa yon sa pagtatanggol kay Lisa. So, ang sasagot sa mga tanong mo, Brad, na nagtatanong, pero maganda yung mga tanong mo, ha? Si Claire. Abangan natin ang mga sagot ni Claire. For the meantime, wala siya. Hindi siya nakapag. Yan.
Yan yung mga itsura ng mga matapobre, ipokrito, wala talaga silang concern sa taong bayan. Wala, eh. Again, this is not to compare, this is to prove my point that yung organic, nakita niyo si PRRD, nung meron siya mga naiiyak-iyak pa siya, 'di ba? Nakaka-relate siya, eh. Ito wala, eh, 'di ba? Obviously, kitang-kita natin seriously, para lang ma mapicturan lang, ma-video lang at masabi na tumulong. Nag-abot, alis. Sa'yo ba PCSO? Galit ako, Choli. Hindi PCSO nakalagay, eh. Sa'yo ba 'yon? Nagtatanong lang tayo, ha? Okay, next topic po tayo. Oh, mga opisyal ni Marcos, mana sa kanya, manhid. Galit na pinatigil muna ni PBBM ang lahat ng paghahanda para sa ika-4 niyang SONA sa Lunes. Anya unahin muna ang pagtugon sa pinsalang dala ng bagyo at habagat. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Dismayado si PBBM dahil sa nakarating sa kanyang balita na may ilang tauhan ng gobyerno ang nagkakabit ng SONA materials habang lubog sa baha ang ilang bahagi ng bansa. Yun, ang sakit nun, di ba? Isipin mo, nagkakabit kayo to promote SONA sa gitna ng baha, bagyo, di ba? Disaster. Ito po, papakita ko sa inyo, manhid number 1. 3 kamanhidan ang nangyari ngayong araw na ito sa mga opisyales ni Marcos. Bakit? Follow the leader, follow the leader, follow the leader. Yan si Marcos, eh. Di ba? Kahit nga yung sinasabi ko, yung na-vlog ko kahapon, si Torre. Ang inaayos niya, yung imahe, yung naratibo na mapayapa ang Pilipinas. Huwag niyo ayusin yung naratibo na yon. Hayaan niyo handle yun ni Claire. Hayaan niyo ipagtanggol niya yon. No. Ang gawin mo, Torre, yung kapayapaan sa Pilipinas, hindi yung naratibo na payapa. Pero yan kasi sila, eh. Ang tawag ko diyan, ampaw. Nakakain na kayo ng ampaw? Oh, di ba? Kala mo laki-laki walang laman sa loob. Oh. Buti pa yung butchi. Yung butchi malambot sa labas pero may laman sa loob. Ito ampaw. Di ba? Puro sila panglabas. Yung pinakita natin kanina, si Lisa. Oh, di ba? Hipokrita. Kunwari, tumutulong. Pagka-picture, alis na. They cannot even stand the people. Hindi sila katulad nila Isko na andyan. Talagang tutulong. Hindi sila katulad ni PRRD na andyan. They will stay with the people. They will talk to the people. Hindi pagkatas ng picture, alis. Tingnan nyo, ganyan ang kalabasan. No? Kaya ipinag-utos niya agad na itigil muna ang paghahanda sa SONA at unahin ang agarang pagtugon sa mga nasalanta ng bagyo at ng habagat. Alam nyo, Klaro, wag ka na, wala ka namang sasabihing mabuti. In the first place, ang laki ng kasalanan mo dito, Marcos. Ha? Kasalanan nyo to ni Tambaluslos. Sinasabi ko na sa iyo, dapat dati pa, nilaglag mo si Tambaluslos. Yung budget dyan sa flood control, ano na nangyari? Bilyon-bilyon. Ngayon, magsosona ka sa Lunes. Anong pagmumuka ang ihaharap mo sa taong bayan? Anong pambobolang ihaharap mo sa taong bayan? Puro kayo promotion, puro kayo panlabas. So, hindi mo na talaga masisi kung bakit nagkakaganito tong mga to, eh. Puro naman talaga kapalpakan yung nagagawa nila. Kaya yung pagsunod nila sa leader nila, nagagaya lang nila na importante yung imahe nila itaas. So ito namang mga to, kabit ng poster, wala.
Nagbabaha na. Ang iniintindi pa. Ito'y malaking halimbawa na lahat ng mga ahensya ni Marcos, ang purpose is SONA. Kita mo naman eh. Hindi naman ganito ka-activos eh. Tingnan nyo, after the SONA, mawawala na naman ito. Lulubog lilitaw ito. Pag may SONA, active na naman. Naging karpintero na ito, naging teacher, di ba? Lagi na sa TV, lagi sa balita, punta rito, punta ron. Bakit? Kaya ang galaw ng tao niya, nakatuon sa SONA. In short, press release, walang laman. Ito, pakitaan ko pa kayo ng isa pang kamanhidan. Ito post ni John Vic doon sa Department DILG. Bilang Secretary of DILG, ayan ang sinabi niya, pinost niya ron. Secretary John Vic, mga abangers, diyan. Kayo, yes, kayong nanonood dito na mga magulang na nag-aantay ng walang pasok. Ang tawag sa inyo ni John Vic, abangers. Kaway-kaway, marami tayong kilala dito. Mga estudyante, mga magulang, mga lola, lolo, nag-aabang. Yan kayo, abangers. Nag-aabang ng walang pasok. Mga abangers. Sarap ng bokchi ko. Sa kabusugan ay nakaidlip ng sandali. Wow, swerte mo. Yung ibang kababayan natin, hindi malaman kung paano sila lilikas doon sa kanilang bahang lugar. Ikaw, dahil sa kabusugan, dahil sa pagkabokchi mo, nakaidlip ka. Eto na inaabangan. Kaya siya na-delay ng pag-announce sa inyong mga abangers. Hindi ako nagtawag sa inyo yan, si John Vic. Kayo mga abangers. Yan ang tawag sa inyo, nakaidlip. Coach Oli, masama bang makaidlip? Coach Oli, masama bang mabusog? Hindi naman. Kaya lang yung ano niya dito, yung kanyang pagka-post, parang walang puso. Alam mo nga binabaha na yung Pilipinas. Madaming na-stranded. Maraming mga magulang na nag-aantay ng walang pasok, kung papapasukin ba nila yung kanilang mga anak, kanilang mga apo. Tapos ganito yung ano mo, parang apaka-insensitive. Parang parang ano ba nangyayari dito sa mga opisyalis ni Bangag? Napakamanhid nyo na. Yung isa, habang baha, nagtatayo ng poster para sa SONA. Ito namang isang sekretary niya, pinangalandakan pa dahil busog ako. Kaya nakaidlip ako. Ito na, inaantay nyo mga bangers. Di ba? Yan nasabi. Ano sabi? Sarap ng bokchi ko. Sa kabusugan ay nakaidlip ng sandali. Ito na inaabangan nyo. Walang pasok sa lahat ng baitang kasama kolehiyo at seminarista at mga tanggapan ng gobyerno para sa July 23, 2025. Di ba? Ganyan po ang puso ng Secretary John Vic Remulla. Kasi makikita nyo naman Makikita nyo naman. Meron naman kasing biro na naaayon. Pero hindi ata ito panahon para ipangalandakan mo na sa gitna ng dinadanas ng mga kababayan natin sa hagupit ng bagyo. Ikaw ay natulugan mo sila dahil sa kabusugan mo. Diba? Ito, isa pa. Pakita ko rin sa inyo. Hulaan ninyo. Ano kaya ang kinain ni John Vic? Ito, nakuha ko to sa post ni Mark Anthony Lopez.
Sabi niya, meron pala talagang ma-o-orderan ng Alaska King Crab dito sa Maynila. Mhm. Mukhang nga. Ako hindi kasi ako mahilig sa mga crabs eh. Mm. Talangka lang yung sa akin. Yung, ano matawag doon? Alimasag ba yun? Basta yung maliit lang. Ginaganon lang. Anyway, ito kaya yung kinain, kaya nabusog si John Vic. Oh, Alaskan King Crab Manila nagpa-deliver Office of the President, no? Coach Oli, masama ba magpa-deliver ng King Crab? Hindi naman. Kaya lang parang napaka-ano na naman nito, napaka-insensitive, napaka-manhid. Again, sa gitna ng unos, baha sa Pilipinas, naka-Alaskan King Crab pa kayo. Sabi dito, delivered at Malacanang Palace. Hindi naman siguro PSG kumain na ito. Baka si Lisa. Baka allergic kasi ganun ang mata ni Lisa kanina eh. Oh, baka allergic. Oh. Presidential level seafood experience. Presidential level. Ano meron dyan, Coke? Anong pinagkaiba niyan? Presidential level. Meron ba yung hindi presidential level na king crab? Etong king crab na ito, pang presidente. Fresh, premium, Alaskan king crab with complete platter. Truly fit the royalty. Pang royalty. Pang royal blood. Pang dugong bughaw. Pang New Yorker. Dapat may matching Coke. Ay, bibili pala ako ha. Doon sa mga, baka matulungan ninyo ako. Kasi pinagtanong ko na po ito eh. Na, di ba alam niyo yung Coke, may nakalagay na pangalan doon? Pagka meron kayong Coke at may nakalagay na Lisa, bibilin ko. Actually, naghahanap na ako ngayon eh. Baka naman may kakilala kayo sa Coca-Cola, gusto ko magpalagay ng pangalan Lisa. I-display ko lang dito, Coke, yung Coke in can, tapos Lisa ang pangalan. Di ba? Ayan, truly fit for royalty. Delivered with pride to the office of the president. Wala yung presidente, pero may nagpapadeliver sa office of the president. At ang kinakain sa office of the president, king crab sosyal. Sa staff kaya ito? Sino kayang tumira nito? Si John Vic? Si Boying? Si Torre? Office of the President? Hindi ko alam. Malay ko ba kung sino-sino nando doon? Wala akong pake. Pero Office of the President, wala naman yung presidente. Isipin mo, wala pa yung presidente. Pero nagpa-deliver sila king crab. Paano kaya kung andito si presidente? Baka tigi-tigi isang lechon sila. Coach Oli, masama ba kumain ng lechon? Hindi. Pero parang napaka-insensitive, no? Parang napakamanhin. Masama ba kumain ng... Parang napakamanhin. Naaalala nyo ang kwento doon kay PRRD? Pagka si PRRD ay may event, ang pinapakain sa tao, ordinary. Bakit? Walang budget eh. They chose to have a simple lifestyle. Naalala ko, nung pasasalamat PRRD, nung pababa na siya, umattend po kami nun. Yung pagkain po, simple. Totoo yan. Masarap pa talaga yung ano. Wala sa kalahati ng pagkain namin sa SMNI. Simple lang talaga. Di ba? Pero ito, ibang klase. Kahit wala ang presidente, ganyan ang kinakain nila. Thank you for trusting Alaskan King Crab Manila. Gusto nyo umorder. Now, accepting orders for VIP. Kung hindi ako VIP, hindi ako pwedeng umorder? Reseller and seafood lovers. Pwede kung seafood lovers. Yun, nationwide, call or text. Ayan, i-text nyo. Diba? Pero ako hindi ako mahilig. At saka kung mahilig man ako, next time na lang. Marami tayong kababayan nga nagugutom. But seriously, hindi kaya talaga may wala na lang puso ang itong mga nasa gobyerno natin na sila yung dapat nagsasakripisyo
Dapat kung maaari nga ay they are so busy na pinupuntahan nila, inaasikaso nila yung mga pangangailangan ng mga nadisgrasya nating mga kababayan na nababaha, whatever, no? Hindi naman sana mga ganitong pagkamanhid nila. No? At sa akin lang naman ngayon, kung sa tingin nyo wala namang masama, pwede sige, araw-arawin nyo, umorder kayo ng ma-allergic sana kayo, ma-high blood kayo. Oh, 'di ba? Anyway, nasa sa inyo naman 'yan. Hindi ko naman sinasabing bawal, baka sasabihin may mamumuloso na po na naman sa akin eh. Kaya nga tanong ko sa inyo. Hindi to bawal, hindi po ito illegal. Okay, hindi ko sinasabing unconstitutional to. Pero ano sa tingin ninyo? Ito ba ay gawaing dapat inaano ng ginagawa ng Office of the President? Considering wala naman yung presidente, yung kanilang pagiging manhid. 3 po yung pinakita ko sa inyo. Sa tingin po ba nyo, sumusobra ako? O sa tingin ninyo, wala namang masama sa ginagawa nila? O sa tingin ninyo talagang sadyang manhid sila? Diba? Kayo na pong bahala mag-decide. Gusto ko lang makita yung inyong mga komentaryo patungkol dito. Na ito ba ay naaayon at nararapat sa isang mga public official o sa ahensya ng ating gobyerno. Huwag po kakalimutan, i-like po tong video na ito. And sana doon sa mga hindi ko pa po subscriber ay mag-subscribe po kayo. Muli po, maraming salamat, Coach Oli po.